wala hong pinakamahusay na survey kung hindi ho yung halalan. Yan ho yung survey ng tao. Yung sentimento ng tao. Wag ho kayong maniniwala kay Asidre. Di ba? Si Asidre, yung si Tingog. Di ba? Yung bata ni speaker. Yung kasi pag kasama ko yan. JC yan. Ito kasi si Asidre, ang kanyang argument, bakit nanalo 80% nung mga 85%, 90% ng mga pumirma ng impeachment? Boss, yung mga nanalo sa distrito, ibig sabihin lang no, may makinarya ka, meron kang mga personal relationship sa mga tao. At may pambigay na ayuda. May pambigay ka, ayuda. Hindi yan yung collective sentiment. Ang collective sentiment kung ano nararamdaman ng tao across the country, sa national, sa senatorya. Pero ito yung daw party list ng Tingog, yung si binabanggit ko kanina, yung si Asidre, imbis daw komentaryo ka ng komentaryo sa kung saan-saan, bakit di mo daw ayusin yung San Juanico Bridge dyan po sa may pagitan ng Tacloban, Leyte at Samar at Leyte. Nagtatraffic daw ngayon, ang haba-haba. So totoo to mga kababayan, kung sakaling magkaroon ng problema itong San Juanico Bridge ay napakahirap po talaga, lalo na ito po yung nagkokonekta dito sa Samar at sa Leyte. Pakicheck naman yan, DPWH, umaangal ho yung mga kababayan natin dahil naglalakad raw yung mga tao sa ibabaw ng San Juanico Bridge. Diba? Dahil sa traffic, dahil inaayos. DPWH, Secretary Manny Bonoan, pakitignan nyo naman kawawa yung mga tao. Congressman Asidre, imbis na kung ano-ano inaatupag mo, yan ang tignan mo, yung serbisyo, kung saan kayo kumuha ng botong malaki. Diba? Yung Tacloban at Region 8, dyan yata sila kumuha. Ano yung Timog? Tingog. Akala ko Timog. Kasi Eastern. Eastern. Yan ho ang tignan ninyo. Yung serbisyo sa tao, lalo na ngayon tapos na eleksyon. Hindi yung pinakembot kayo ni speaker, gusto nyo sumayaw. Ay, nako. Di ba? Pakitig. Pero, siguro itong last 3 years, no, kailangan talaga magpakita at itong administrasyon. Siyempre, awan ako kay BBBM, no? Maganda yung simula. Ako nanghihinayang sa maagang bangayan. Tama. No? Kasi sayang yung opportunity natin. Ako, inggit na inggit ako, lagong binabanggit yung Vietnam. They seem to be doing the right things, going in the right direction para habang tayo opposite, no, nauna yung bangayan. Pero ngayon kailangan, no, mga binanggit ni Kong Jonat, yung mga kailangan tutukan, pagkain. Ako yung healthcare, ako yung ayuda. Sa akin, yung ayuda, pamandalian, pero kailangan natin, kung magagamit natin ito sa healthcare, sa MAIP na lang, diretsong healthcare, mas maganda. Yes. Yung trabaho, kailangan yung paano nyo gagawin? Tama. Yung infra na matagal na natin tinutulak, dapat ipakita ngayon, ituloy ng talagang maghabol tayo kasi ito talaga magpapasigla ng ekonomiya natin. At yun mga kababayan, sinupalpal po ni Ed Javier, no, itong si Tingog Congressman na Jude Asedre. Mga kababayan, so ito po yung programa nilang executive session, no? Kasama po dito nila si Justice Secretary Boying Rimulya at si Senator J.V. Ejercito. Ayan, so dito po sa executive session ng DZRH, yung kailang programa. At kanya pong pinuna, no? Itong si Congressman Asidre mga kawayan na imbis na unahin daw yung issue doon sa San Juanico Bridge na nahihirapan yung mga tao doon na tumawid, no, from Samar or galing Samar and vice versa mga kabayan dahil sinerado nga po nila itong San Juanico Bridge. Ngayon ay naghirap yung mga tao doon, hindi makadaan at sinabi niya na dapat unahin ito ni Congressman Asidre dahil baluarte mga kabayan ito ni Congressman Asidre, no, ng Tingog Party List. Dito po sila nakabase sa Region 8 sa Tacloban mga kababayan at matandaan natin na sinabi dito ni Congressman Asidre, no, na 85 or 80, 85 and 90% daw ng mga congressman na bumoto pabor doon sa impeachment ni BP Sara ay nanalo nung nakarang eleksyon noong May 12, 2025 midterm election. Kaya sinabi dito ni Ed Javier mga kabayan na kaya sila po nanalo doon sa kanilang mga distrito dahil unang-una meron silang makinarya. Pangalawa, meron silang personal na attachment doon sa kanilang mga constituents. At pangatlo, itong pamimigay nila ng mga ayuda mga kabayan. Talagang matatandaan natin na bumaha yung mga AKAP, yung mga AIX, yung mga tupad ng mga congressman nung nakaraang eleksyon mga kababayan. No? At hindi naman po yan sikreto kasi marami naman pong mga video dyan sa
Facebook mga kabayan na talagang totoo, nagpapatotoo na dahil dyan ay nanalo yung mga congressman at sa Zamboanga nga meron nga pong nangyaring stampede mga kababayan, no? Meron pong mga casualty na mga seniors yata yun, talagang kawawa po dahil namatay po sila dahil sa pamimigay daw po ng ayuda doon sa isang hotel at nagka-stampede ay talagang naano po sila sa kasawayang palad ay namatay mga kababayan. At ito nga po, balik dito sa San Juanico Bridge. Ayan, sabi ni Ed Javier, no, dapat unahin po ito ni Congressman Asidre kasi baluarte nila ito. At dito na po sila kumuha ng malaking boto mga kababayan. At matatandaan natin na itong San Juanico Bridge ay sinarado mga kababayan DPWH dahil po ay hindi na daw po safe, no, sa mga dumadaan mga kababayan noong May 15 yata kung hindi ako nagkakamali. After ng eleksyon ay sinarado itong San Juanico Bridge dahil nakitaan po nila ito ng depektibo mga kababayan, no? At yung mga sasakyan na nagtitimbang ng 3 metric tons pataas ay hindi na po pwedeng dumaan doon sa San Juanico Bridge. Yung mga inaalaw lang nila yung mga sasakyan na maliliit ang timbang, no, 3 tons pababa mga kababayan. Kaya yung mga bus, yung mga delivery trucks, yung mga trailer trucks ay hindi na po pwedeng dumaan doon mga kababayan. Meron naman po silang ginawang doon alternatives, no. Yung mga pasahero na galing Manila patawid doon sa Tacloban or sa Leyte ay meron po mga jeep doon na nakaabang, no. Ihahatid po sila, itatawid sila papunta doon sa kabilang side mga kababayan, and vice versa, no. Kung galing po sila ng Leyte patawid ng Samar ay inahatid sila ng mga jeep doon. At sa mga van naman mga kababayan, no, na mga mabibigat ay hindi na po yung mga delivery trucks ay meron po silang ruro naman doon na in-invite na magtawid doon sa mga pasahero mga kabayan, or sa mga malaking sasakyan. Ayan, meron po silang mga alternatives. Meron sa Ormoc, may tatawid ng Calbayog, ayan, mga ganyan, no. At from Basay, Samar to Tacloban City, parang may ganong setup na po sila or arrangement mga kabayan. Meron na po silang coordination with the marina naman mga kabayan na magbiyahe yung mga ruro doon, itawid yung mga sasakyan patawid ng Leyte or kaya patawid ng Samar kung galing ng Leyte. At may naririnig po tayong mga balita mga kababayan na magtatagal pa pala itong pag-aayos, no, ng San Juanico Bridge. Magtatagal pa daw po ito ng 1 hanggang 2 taon mga kababayan, no, itong pag-retrofit nila dito sa San Juanico Bridge. At tamang-tama lang naman po ito kung hindi na po pwedeng daanan talaga ay para sa safety ng lahat mga kababayan, no. Para hindi po magaya doon sa Northern Luzon, doon sa Cagayan Province ba yun or Isabela, yung may bumagsak doon na tulay mga kababayan. Basta bandang Northern Luzon yun mga kababayan, no, na bumagsak yung tulay na bagong-bago pa lang, para hindi po matulad dito yung San Juanico Bridge. At alam naman natin na matanda na po itong San Juanico Bridge mga kababayan, at para hindi po mapahamak yung ating mga kababayan na dumadaan doon for safety. Kaya ito po ang hakbang na ginawa ng DPWH na isarado na lang at limitahan yung mga sasakyan na dumaan dito. At nandun naman po ang Office of the Civil Defense, no. Meron na po silang mga doon na opisina na nagbantay doon mga kababayan sa San Juanico Bridge. Ito po pansamantala ang doon mga kababayan, no, sitwasyon sa San Juanico Bridge. At meron din pong suggestion itong si Senator JV Ejercito mga kababayan, no, dito sa natitirang 3 taon ng panunungkulan ni Pangulong Marcos ay sana daw ibuhos na lahat mga kababayan, no, ni Presidente Marcos ang lahat ng mga infrastructure na makakatulong sa bansa mga kababayan, no. Lalo na itong infrastructure, itong sa energy, itong sa healthcare. Ayan, so dapat ay ibuhos na lahat mga kaway. Pakita daw sa mga Pilipino na talagang meron siyang magandang magagawa pa mga kabayan sa 3 natitirang taon niya. Kasi sa 2028 ay expired na po ang kanyang term at meron na po tayong presidential election nga po sa May 2028 mga kababayan. At ano pong opinion niyo mga kababayan, no, dito po sa sinabi nila dito sa kay Congressman Asidre at kay itong suggestion ni Senator GV Ejercito dito kay para dito kay Pangulong Marcos mga kababayan. So please comment down below. Ayan, maraming salamat. God bless po sa ating lahat.